Hi, hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito? Ay pumuli ay tutunghay ng pagbasa para naman sa araw po ng Lunes, May 27, taong 2024. Hahanguin natin ang pagbasa sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanatang 10, mga talatang 17 hanggang 27. Noong panahon iyon, nang paalis na si Jesus ay may isang lalaking patakbong lumapit. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po ng iya ay tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Umayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin." Lalong nagtaka ang mga alagad kaya't sila'y nagtanungan kung gayoy sino ang maliligtas. Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanya, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang atin pong refleksyon or pagsasadiwa ay hahanguin natin sa Aklat ng Simbahay taong 2024. Ang lahat po ng iya'y tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata. Mapapansin natin sa ating pagbasa, mayroon pong desire, may mitiin ng isang tao na siya ay makarating sa buhay na walang hanggan, sa paghahari ng langit, sa paghahari ng Diyos. Kaya't ang kanyang pagtatanong ay paano ba magkaroon ng buhay na walang hanggan? Siguro lahat naman tayo nagmimiti na magkaroon ng buhay na walang hanggan, sapagkat sa mundo na ating ginagalawan, ang ating edad ay mayroong limitasyon. Bihira na nga lamang ang makarating sa 100 taon, 110, 120. Sabi po ng Biblia, kapag malakas-lakas ka pa ay aabutin ka pa ng 90, di ba? Sa ngayon, hindi na kaya na magkaroon ng mahabang buhay ang tao. Kaya yung kanyang pagmimithi ay mayroong pagtatanong, paano ba magkamit ng buhay na walang hanggan? Kaya sumagot ang ating Panginoon kung ano yung kailangan para siya magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit yung mga ipinahayag na mga kwalifikasyon, requirements na dapat gawin, ay sinabi niyang tinutupad niya na ang lahat ng yun, ngunit mayroon pang kulang. Parang ibinibida ng mayamang lalaki ang kanyang katapatan sa kautusan, at siya ay naghahanap ng katiyakan para makapasok sa kaharian dahil nagawa niya ang lahat ng mga kailangan. Tingnan ninyo, tama, meron siyang pagbibida na mayroong kunting hangin, na mayroong kunting yabang, sapagkat parang tinitiyak na niya na meron siyang karapatan para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit, batid ni Kristo na mahal ng mayamang lalaki ang kanyang kayamanan, kaya hinamon ito ni Kristo na ipamigay ang kanyang kayamanan sa mga mahihirap. Maaaring ito yung pagkukulang ng lalaki. Sa kabila na nasa kanya ang lahat ng bagay, tumutupad siya sa mga kautusan na kailangang dapat gawin, ngunit nakalimutan din naman niyang tumulong, lumingap, magkawang gawa sa mga mahihirap ng mga panahon na yun. Kaya ito yung hamon sa kanya, sapagkat nakita ng Panginoon na sobra ang kanyang pagmamahal sa kanyang kayamanan. Panghihina ng loob at kalungkutan ang nadama ng mayamang lalaki habang umaalis siya. Nagulat din ang mga alagad sapagkat salungat ang itinuturo ni Kristo sa mga itinuturo ng mga relihiyosong pinuno ng mga Hudyo na ang kayamanan ang tanda ng pagpapala ng Diyos. Totoo, sa buhay na ito, si Abraham ay pinagpala, pinagyaman ng gusto ng Diyos. Ang lahat ng mga heroes of faith sa lumang tipan ay talagang pinagyaman, pinasagana. Ngunit, hindi dapat maging dahilan yung ating attachment sa daigdig na ito para hindi na natin asamin yung buhay na walang hanggan, buhay sa kabila. Hindi sinasabi ni Kristo na ang kayamanan ay masama kung gagamitin ng tao ang kayamanan para sa kabutihan ng mga kapwa-tao. Ito ay mabuti, ngunit kung sama-sama, masama rin ang ibubunga nito. Ang binibigyang diin ni Kristo na walang ibang mahalaga kundi ang pagtitiwala sa Diyos
natatanggap sa Kanya sa kaharian ng langit. Yun ang dapat na pinakamahalaga bilang mga tagasunod ng ating Panginoon sa mga kapanahonang ito, na dapat hindi natin masyadong minamahal ang kayamanan. Dapat ang minamahal natin ng sobra ay ang pinanggagalingan ng lahat ng kayamanan. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.